Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isa kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito bumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Galatia, Kabanata 5, talatang 14. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pusong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inihabilin ang lahat ng aming mga dalangin, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos, na dakilang manggagamot. Ipadama mo po ang iyong mapagpagaling na mga kamay. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan, at pag-asang nagmumula sa iyo, O Diyos. Palakasin mo rin ang kanilang mangloob upang ang kanilang mga mahal sa buhay at gawing daluyan
ng iyong habag ang mga doktor at ang mga tagapangalaga. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at sa bawat gawain ng kanilang mga kamay. Ingatan mo sila, anumang kapahamakan. Bigyan mo ng karunungan sa pagpapasya, sipag sa paggawa, at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang kanilang trabaho upang maparangalan ka at maging magpagpapala sa kanilang pamilya at sa kapwa. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga OFW. Ama, yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa tahanan. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw sa pangungulila, at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo po ang kanilang mga pamilya, O Diyos, na naiwan dito sa Pilipinas, at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila ay nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Diyos ng mga bansa, aming idinadalangin ang Pilipinas. Pagkalooban mo po kami ng mga pinunong may takot sa Diyo, may malasakit sa mamamayan, at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkahati-hati. Itanim mo, Diyos, ang katarungan, kapayapaan at pagkakaisa ng aming bayan. Gabayan mo kami bilang isang sambayanan na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Maawaing Diyos, lingapin mo po ang mga mahihirap, ang mga nagugutom, ang mga walang tirahan, ang mga inaapi, at ang mga nakalilimutan ng lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa, Panginoon, kapag ang mundo ay tumatalikod. Pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, dignidad, at pagkakataon. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong awa at pagmamahal. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapasturan, Panginoon, aming mapagkalingang Diyos at Ama. Aming ipinagpapasalamat ang pagkakataong ito ng pahinga at muling paglapit sa inyo. Sa mga sandaling ito, inihandog namin sa inyo ang aming mga manggagawa ng LCSMC na magbibiyahe para sa kanyang retreat. Panginoon, samahan ninyo sila sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ingatan ninyo sila sa daan. Ilayo sa kapahamakan, pagod, at anumang abala. Bigyan niyo sila ng maayos na panahon, malinaw na isipan, at mapayapang biyahe mula sa kanilang pag-alis hanggang sa kanilang pagbalik dito sa Manila, Panginoon. Naway ang retreat na ito ay maging banal na panahon ng pahinga para sa kanilang katawan, para sa kanilang kaisipan, at para sa kanilang espiritu. Palakasin ninyo ang kanilang loob, sariwain ang kanilang pagtawag, at punuin ng bagong sigla ang kanilang puso sa paglilingkod. Kung may bigat man silang dinadala, ipaubaya ninyo sa ito sa inyo at palitan ng kapayapaan at pag-asa. Panginoong Hesus, basbasan ninyo ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga kongregasyon, pansamantalang maiwanan. Ipaalala ninyo na ang mga
manggagawa ay hindi lamang tagapaglingkod, kundi mga anak din ninyo na nangangailangan ng pahinga at pag-aaruga. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kanilang paglalakbay at ang bunga ng retreat na ito, naway sila'y bumalik na may pusong pinalakas, pananampalatayang pinatibay at pag-ibig na mas lalo pang nag-uumapaw. Panginoong Hesus, tinatanggap namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sapagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat at maasahan magpakailanman. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Ang batas na natutupad sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang utos na ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa isang pangungusap lamang, mga kapatid, ipinapakita ni Apostol Pablo ang pinakapuso ng buhay Kristiyano. Pag-ibig. Yun ang pinakapuso ng buhay Kristiyano ay pag-ibig. Hindi niya minamaliit ang kautusan. Sa halip, ipinapakita niya ang tunay nitong layunin. Ang aklat ng utos ng Diyos, gaano man karami, gaano man kabigat sa paningin ng tao, ay may iisang direction na umaakay sa atin upang magmahal ng tama sa Diyos at sa kapwa. Ang konteksto ng Galatia 5 ay napakahalaga. Ang iglesia sa Galatia ay nalilito at nahahati dahil sa pagtatalo kung ang kaligtasan ay at magiging matuwid ay nakabatay pa rin sa pagsunod sa mga kautosan ng kautosang Hudyo. Malinaw ang tugon ni Apostol Pablo. Tayo ay pinalaya ni Kristo. Ngunit ang kalayaang ito ay hindi lisensya upang magpakasasa sa sarili, kundi paanyaya upang magmahal at maglingkod. Kaya't sinabi niya na ang buong kautusan ay natutupad na sa pag-ibig sa kapwa. Ipinapaalala ng talatang ito na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa ritual, sa panlabas na kabanalan o relihiyosong gawain. Maaari tayong maging masigasig sa ating simbahan, ngunit mga kapatid, kung kulang sa malasakit sa kapwa, sa mata ng Diyos, ang ganitong pagsunod ay hungkag. Ang pag-ibig ang sukatan ng tunay na pananampalataya. Kung wala ito, mga kapatid, nawawala ang diwa ng lahat ng ating ginagawa. Ang pahayag na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili ay parehong hamon at paanyaya. Ipinapalagay nito na may likas tayong pag-aalaga sa sarili. Hinihiling natin ang kabutihan, kaligtasan at dignidad para sa ating sarili. Ang tanong ay, handa ba nating ipagkaloob ang parehong pag-aalaga at paggalang sa iba? Ang pag-ibig na tinutukoy dito, mga kapatid,
ay hindi damdamin lamang, kundi isang desisyong kumilos para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kahit may halaga o sakripisyo. Sa araw-araw na buhay, madaling ipahayag ang pag-ibig sa salita. Di ba, mga kapatid? Madaling ipahayag ang pag-ibig sa salita. Ngunit, mahirap isabuhay sa gawa. Sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan at sa komunidad. Madalas tayong nahuhulog sa paghatol, inggitan at pagmamataas. Kaya't ang Galatia 5:14 ay salamin sa nagtatanong, ang aking mga salita at kilos ba ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo? Kapag pinili nating magmahal, mga kapatid, sa halip na manghusga, sa halip na magpatawad, sa halip na magkimkim ng galit, at maglingkod sa halip na magpahalaga lamang sa sarili, doon natutupad ang kautusan ng Diyos. Higit sa lahat, mga kapatid ko kay Kristo, ang talatang ito ay hindi lamang utos, kundi bunga ng biyaya. Hindi tayo nagmamahal upang maligtas. Nagmamahal tayo dahil tayo'y iniligtas na. So ang pag-ibig ay hindi pinipilit mula sa labas, kundi umuusbong mula sa pusong binago ng Espiritu Santo. Kaya sa mga susunod na talata, mga kapatid, binanggit ni Apostol Pablo ang bunga ng Espiritu. Ang pag-ibig ang una sa listahan, sapagkat ito ang pundasyon ng lahat. Sa huli, mga kapatid, ang Galatia 5:14 ay paalala na ang buhay Kristiyano ay hindi komplikado sa layunin, bagamat mahirap isabuhay. Ibigin ang kapwa. Dito nasusubok ang ating pananampalataya. Dito nakikita ang tunay na kalayaan at dito nahahayag ang presensya ng Diyos sa ating gitna. Kapag ang pag-ibig ang namamayani, ang kautusan ay hindi pabigat, kundi daan tungo sa buhay na kinalulugdan ng Diyos. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, marami pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkaloob, sa hininga ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, patuloy na nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong iniaalok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat sa mga taong iyong ginagamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus
Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng panahon. Naway sumainyo ang kanyang liwanag at patnubay ng iyong mga hakbang. Naway puspusin ang inyong mga puso ng kanyang kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Naway lakasan kayo ng Diyos sa oras ng panghihina, bigyan ng pag-asa sa oras ng pangamba, at gawing daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa kapwa. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.